Sabi ng Kawikaan 18 verse 21, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Ang ating salita ay may dalang power o kapangyarihan. The sound we produce as we talk, they are not just sounds, they are carriers. May dala ang ating salita. May dalang ano, Pastor? Buhay or kamatayan. And we will surely eat the fruit of our words. We will surely eat the fruit of our words. Ano ibig sabihin? Kakainin talaga natin ang bunga ng ating sinasabi. Yes, bumubunga po yan. Kaya may nangyayari ngayon sa buhay natin na dati ay sinasabi lang natin noon. Kaya naman, we must be careful with our words. Huwag mong bibigyan ng kapangyarihan ng kamatayan. Dahil nasa kapangyarihan ng dila mo ang kamatayan at ang buhay. So huwag mong bibigyan ng kapangyarihan ng kamatayan. Huwag mong sasalitain ang sakit sa katawan mo. What is death? Kamatayan. Anything na hindi maganda. Anything that has no life. So huwag mong sasalitain yung mga kulang. Kulang ng ganito, kulang ng pambayad, kulang ng pang-tuition, kulang ng pang-rent. Don't talk about that. Bakit binibigyan mo ng kapangyarihan ng kamatayan? Life and death is in the power of our tongue. Huwag kang magsasalita ng takot. Huwag kang magsasalita ng worry. Huwag kang magsasalita ng hindi ko kaya. At hayaan mo na magkaroon ka ng muscle memory na nasa sistema mo na hindi ka nagsasalita ng ganon. Training kasi yun Hanggang mamaya masanay ka na hindi ka nagsasalita ng mga ganon. We must choose to say life. Words na magugustuhan natin ang bunga. Binubuo mo ang iyong bukas sa pamamagitan ng mga sinasabi mo ngayon. And your bukas is not a far future. It could be mamaya. Pero ang marami sa atin ay parang hindi pa rin naiintindihan ito, o kung naiintindihan man ay hindi lubusang naniniwala. Paano ko nasabi yon? Kasi hindi pa rin tayo maingat sa ating pagsasalita. May pagpapala pero may sumpa. May nakaka-build up at may nakaka-destroy. Ano ang sabi ng James 3 verse 10? Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Ang isang bukal ba ay binubukalan ng matamis at mapait? Sa isang version, ang isa bang bukal ay lumalabas ang tubig na tabang at ang maalat? Hindi Kung tabang, yan ay tabang. Kung yan ay matamis, yan ay matamis. Hindi pwedeng sabay na may matamis at mapait. Kaya sabi, hindi dapat maging ganito. Kailangan, yung bibig na yan, kung ang lumalabas ay pagpupuri, wala dapat panlalait. Ang ating salita ay higit na makapangyarihan kaysa ating inaakala. Dahil ang ating salita ay may dalang buhay o kamatayan, may epekto ito sa sinumang sinasabihan. Ang sinasabihan mo man ay sarili mo o ibang tao. Our words can build up or destroy. Words with love will make the hearer feel love. Husbands, ba't hindi ninyo sabihin pagdating sa umaga sa inyong asawa, I love you, hanggang sa umaga? Because those words, they build up. Paano kung agang-aga sinasabi mo agad ay, araw-araw nang ginawa ng, ikaw ay lagi na lamang what are you doing? You're destroying. Ang mga salita na may panlalait will make the receiver or the hearer feel bad. Ephesians 4:29.
No foul language is to come from your mouth, but only what is good for building up someone in need, so that it gives grace to those who hear. Kailangan pala ganon. Kailangan pala pag nagsalita tayo, yung ang makakarinig ay nabibiyayaan. Ang salitang may panlalait or put down or yung mga salitang ganon, kahit biro, usually comes from a person who feels superior sa kausap. Be careful ha. Pag napansin mong ikaw ay mapanlait, kung napansin mong ikaw ay maput down, kung napansin mong ikaw ay mapuna, check your heart, because those words will only come from a person who feels superior. Bakit? Kasi hindi mo lalaitin yung sa palagay mo talaga mas mataas kaysa sa'yo. Po-opo ka doon. At ano mangyayari? Ang taong sinasalitaan mo will resist what you are saying. I-resist yun. Kahit pa biro. At ano pa? Will resist you as a person. Iiwasan ka niya. He will avoid you. Bakit? Kasi your words are not building up. It is destroying. Ulitin ko, ang ating salita ay mas makapangyarihan kaysa inaakala mo. Why do we want to hear the words, please, pausap na, pakisuyo? Why do we want to hear that? Ba't natin itinuturo yon? Say please, say sorry. Instead yung basta commanding words, psst, ito ka. Bakit mas gusto natin, please come here? Pausap naman. Diba? Pag nagpapaupo ang mga usher, pausap naman. Malis kayo dyan. Pausap. Anong masarap na pakinggan? Diba yung please, pausap naman. Bakit gusto natin marinig yun? Kasi yung mga words na may please, is coming from a person who treats the other person with respect. Hindi coming from a superior standpoint. Hindi coming sa, ako'y mas mataas kaysa sa'yo. Kaya, ang nakakarinig, they are, hindi sila nadi-destroy. They're being built up. Look at this. May sama ng loob ang isang tao. Sinabi niya yun sa iba. Pagkatapos niya sabihin, gumaan ang kanyang kalooban. Ang sabi niya, ay salamat ang bait mo na nakinig ka, na-release ako. Okay. Ano naman nangyari doon sa nakausap? Anong pakiramdam niya? Kanina'y okay ako ganun nakausap ko yun bumigat Bumigat. Ano nangyari? Our words are not just sound. Ito'y may dalang power at ito'y nai-transfer. Yung kapangyarihang dala ng salita mo'y nai-transfer. Kaya naman yung narilisan, hindi niya malaman, why do I feel this way? At ang bigat-bigat ng pakiramdam ko kasi na-transfer sa'yo yung dala ng salita. Again, ulitin ko, hindi natin nabibigyan ito ng pansin. That's why, kung magsalita tayo, walang ingat. Kaya kung nagsalita ng negative sa'yo, ang sino man, ito man ay mema, marami kasing mema Yung may masabi lang. Ang hirap sa mga may masabi, tiyak may masasabi nga. May masasabi hindi maganda. Kasi mema So lang makaimik. Ito man ay mema o intentional, kung may nagsalita na negative sa'yo, you must rebuke it. Bakit? Kasi alam mo na may dala ang salita. Paano natin nare-rebuke yan? Cut. Siyempre, hindi naman alam ng kausap mo. Hindi naman nakakarinig ng ating mga tinuturo. Imik ng imik. Alangan naman habang nagsasalita, I rebuke it. I rebuke you. Another one. That also. Ay, walang sarap ng inyong usapan. Medyo polite, cut. Kaya ang daming mga usapan, wala na akong ginawa, kundi nagpo-prophetic cut, at nagsasalita ako ng cut. At
Ito, ganun kayo. Parang may dalang ballpen. Cut. Eh, bakit? Kasi mas alam ko ang kapangyarihan ng dila kaysa sa kanila. Sila hindi nila alam. Minsan, it seems that there is nothing wrong with what was said to you. Tama lang naman eh. Pero why is it na matapos mong marinig, you feel something is wrong, you feel bad, or you feel offended? Wala namang mali sa sinabi. Tama naman nga sinabi. You know why? It could be because of what those words carry. Dahil sa dala ng salitang yon. Ano ibig sabihin? Ito ha. A person may talk to someone as if he is just explaining something. Pero kapag nagsalita siya, na may pagkainis na sa kausap. Pag nagsalita siya na medyo inis na, ay yung pagkainis yan na itago eh. Yung bang, di kay sinabi ko sa iyo kanina, di kay aray uulitin ko, ha? Itong gagawin mo, ito. Ayos naman ang sinabi eh. Okay naman ang tono. Yung pala sa isip niya, nag-ano na siya, naiinis na siya. So kahit magandang sinabi, may dala yung words. Pastor naman, masyado naman yata yan. Mamaya makikita niyo. At yung dala ng words na yon ay maa-absorb ng kausap. Kaya sasabihin mo, ba't ka nagalit? Ay tama lang naman ang sinasabi ko eh, yun lang naman. Sabi nung isa, hindi ko nga maintindihan eh, kung ba't ako nagagalit eh. Kasi nung nagsalita ka, may dala ng inis. Yung nakakaunawa sa sinasabi ko eh, you are very honest. Hindi ka nagpapaliwanag lang. May dalang salita mo at pwedeng life or death iyon. What our words carry may be something more than what we say. Ay, mga wisdom yan. Ang dala ng salita mo ay maaaring lampas sa sinasabi mo. Halimbawa, ang sabi mo, you know what? I really care for you. Marami pa yung dala. Ay sabihin nun, ipakakasalan na kita. Lampas na. O kaya naman, di siyempre, life yun, ano? Pwede naman ang sabihin mo. You know what? Ang ganda ng buhay ko eh. Ay, ano ibig mo sabihin? Ano ibig mo sabihin? Ay, wala lang. Magandang buhay ko eh. Gusto nga sabihin, magandang buhay ko, kaya lang dumating ka eh. Parang gano'n. Hindi niya maituloy, pero alam mo, ganda ng buhay ko eh. May dala yung salita kahit hindi niya sinabi. Heto mas matindi. Alam niyo, napapansin niyo sa aking mga sinasabi? Ito kasi galing doon sa sabi ni Lord na, di ba, ang sabi, ang Panginoong Jesus, nung nagpunta dito, hindi niya inalis ang batas. Pinalalim pa nga niya eh. Bakit? Kasi nung una, ang sabi ng batas, pag tumingin ka ng malaswa sa isang tao, o lustful, ay okay lang, wag mo lang gawin. Pero sabi ni Jesus, now I'm telling you, tumingin ka pa lang, nagkakasala ka na ng adultery. Ano nangyari? Ngayon, pati motivation, yung pinanggalingan, ay hinuhusgahan na. Hindi na yung action lang. Kaya tingnan ninyo, yung pati pagsasalita natin, pati yung pinanggagalingan, hinuhusgahan na. Heto mas matindi. May epekto ang ating salita sa sino mang pinatutungkulan nito, narinig man niya o hindi. Palalim na ng palalim. Ecclesiastes chapter 10 verse 20. Furthermore, in your bedchamber, do not curse a king. And in your sleeping rooms, do not curse a rich man. For a bird of the heavens will carry the sound, and the winged creature will make the matter known. Tingnan ninyo ha. Yan ay sinabi
sa bedchamber. Sinabi sa bedroom. Ano ibig sabihin? Walang tao doon. Maaaring kakayo lang o ikaw lang. At ang sinabi doon, kahit sinabi mo yon sa iyong kwarto at may sinumpa ka, o sinabi mo doon sa iyong sleeping rooms at may sinumpa ka kung sino man, ang mga ibon sa langit ay dadalhin ang sound. And the winged creature will make the matter known. Ang taong sinalitaan mo ng hindi maganda, minura, nilait, kahit pa noong sinabi mo'y wala siya doon at hindi niya naririnig, in your bedchamber, in your sleeping rooms, ay makakarating sa kanyang espiritu. Huwag magtaka kung mabigat ang loob sa iyo nung sinasalitaan mo ng hindi maganda kahit hindi niya napapakinig. Huwag magtaka kung hindi ka tumatanggap ng pabor galing sa mga taong iyon kasi ang dami mo nang sinalitang masasama laban sa kanila. Huwag magtaka kung laging ikaw ang kahuli-hulihan sa linya kapag ka may inaayos kang mga dokumento sa gobyerno kung saan man dahil wala ka ng humpay sa pagmumura sa gobyerno. Proverbs 21 verse 23, whoever guards his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Kaya minsan, may taong nakakapansin, ba't ganito eh? Ngayon ko lang nakita, kabigat ng loob ko din eh. Parang lamang ginagawa sa akin, ano? It could be, ha? Ayaw ko naman kayo maging yung sensitive na sensitive. It could be lang. It could be ang dami niya sinabi. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano sasanggahan yun, ano? Pero ang aking point dito, huwag ninyong isipin na kapag nagsalita kayong hindi naririnig ng kausap ninyo, ay okay lang yon. Naninira pa rin kayo. You are still letting your tongue be used by the enemy in destroying. Life and death is in the power of the tongue. May kapangyarihan ng dila. Now, Pastor, kahit hindi nila naririnig ang sinasabi ko, maapektuhan pa rin sila sa sinasabi ko, para namang nahihirapan akong maniwala doon. Salita lang naman, di naman nila narinig. Okay. Tell them to the witch. Sabihin ninyo sa mangkukulam yon. Sila na nagsasalita sa kanilang kwarto ng mga sumpa sa kanilang kinukulam. Laban sa mga taong yon kahit hindi nila naririnig. Doon mo sabihin, Pastor, iba naman sila. Kasi sila mangkukulam, ako'y hindi. Ano kayang pagkakaiba niyo? Kung ikaw, panay din ng sumpa. Iba ho sila kasi sila may orasyon. Sila may ritual. At intentional ang kanilang pagsasalita ng mga sumpa. Kaya sila yung nagtatawag talaga ng mga wicked spirits na nagdadala ng mga sumpang iyon. Tingnan natin kung may pagkakaiba. Alam mo ang salita, intentional man o mema, sinabi mo inimik mo Ang taong nagsasalita laban sa iba ay nagsasalita galing sa damdamin nila. Maaaring hindi intentional ang pagtawag sa mga wicked spirits, pero pwede pa rin sakyan ng wicked spirits ang mga salita nila. Alam mo yung mga witch, minsan hindi nila alam Hindi talaga nila alam dahil kung alam nila, hindi nila gagawin. Pupunta yan kung saan. Minsan doon sa Quiapo, bibili ng mga anting-anting, bibili ng mga bote na may mga oil, may mga kung ano-ano, mga ugat-ugat doon, bilhin, Alam naman nung nagbebentang walang power yon, ang sasabihin nila, pumunta kayo doon pumunta kayo doon, paorasyonan ninyo. So pupunta naman doon si gusto ng anting-anting at gusto ng at di magbabayad, orasyonan, ganyan. At pagkatapos ng orasyon, areha, dalhin mo. Yan ay tuwing Biyernes Santo, tuwing yan ay iyong sasabihin, orasyonan mo, huwag ka palang liligo. Ang daming ritual na ginagawa habang ginagawa. Ay di, orasyon naman ang orasyon,
Anong ginagawa niya? Intentionally, nagtatawag siya ng mga wicked spirits para pumunta doon sa langis na yon at para daw siya makapanggamot. Ano? Kaya naman sa deliverance, sa dami naming na-encounter, pagkatapos mag-react, paano ka nakapasok dyan? Pinahid ako eh. Anong pinahid? Sa kagaling, sa bote. Paano ka nakapunta doon? Tinawag ako eh. And then tatanungin mo, ano ka nangyari sa inyo? Ay, nagpalbularyo pala. Pinahida na ng mga gayon. So, yung mga witch, without them knowing or knowing, kung ano man, ay nagsasalita ng mga ganong salita at nagtatawag ng wicked spirits. Ano naman pagkakaiba ng mga taong walang ingat sa salita? Sila imik ng imik, mura ng mura sa kanilang kwarto. Walang nakakarinig. Sila lang, hindi naman ako nagtatawag ng wicked spirit. Paano kung meron nasa tabi mo? Yung sakyan mo, sinasabi. Maaaring hindi intentional ang pagtawag sa wicked spirits, pero pwede pa rin sakyan ng wicked spirit ang salita na. At ang ritual nila, wala naman po kang ritual, kung yung mga ay merong ritual na sinasabi, iyan ha, iyo yung isabit, tapos ibalintongin mo kung ano man. Sa iyo, wala. Anong ritual mo? Pag ikaw ay nagsasalita na ng galit o nagmumura ka na, anong mga pinagkagagawa mo? Hinahampas mo ang lamesa. Di kayo ritual yon. Di kayo ikaw ay nag-prophetic act. Buntong hininga. Di kayo ikaw ay nagpo-prophetic act. Nag-ritual ka. Yung pag-iling mo, talaga naman. Di kayo ritual yan. Ano kang ritual? Ritual is any action in accordance to what you're doing. Nagpo-prophetic act ka lang. Matthew 12:36. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Matthew 12:37. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Tandaan ninyo, hindi ng word na ito. Huwag niyong kalilimutan, tandaan ninyo, pananagutan ng mga tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Kung pananagutan mo yung walang saysay na sinabi, ay di lalo na yung mga salitang may galit. Ay pananagutan daw yung walang kabuluhan yung mga salita mo unnecessary, walang ingat. Ay di lalo na yung mga imik mo ng mga pagalit, pamura, palait. Lalo nang pananagutan natin yan. At ang sabi ng Matthew, tandaan nyo. Sino dito ang gusto mo na kapag may nagsalita ka, may nangyayari ka agad? Sino dito ang gusto ng anointing? Na pagka meron kang ipinag-pray, kitang-kita mo, gumaling agad. Sino dito na pag ikaw ay nag-declare at anak ko, ikaw ay matatanggap sa trabaho. Asawa ko, ikaw ay mapopromote. Ikaw, kaibigan ko, ang iyong pamilya mabubuo. Sino dito ang gusto mo na pag nagsalita ka, may dating? Na kahit yung nakakarinig, sabi, kinalabutan ako doon sa sinabi mo eh. Bakit? Kasi may dating, may kapangyarihan ramdam agad. Sino may gusto noon? Stewardship. Anong stewardship? Kailangan ikaw ipagkatiwalaan. Kailangan ikaw mapagkatiwalaan ng Diyos sa kapangyarihan ng iyong dila. Na nagagamitin mo ito to build up. Gagamitin mo ito upang bumuo. Bakit i-empower? Bakit tatagdagan ni Lord ang kapangyarihan ng iyong salita? Kung yan naman ay ginagamit mo sa pangwawasak. Yan ka na naman, lagi ka ng ganyan, hindi ka na nagbago. Ganyan ka na, manang-mana ka sa tatay mo. Ang salita, yun. Alam mo ka, kung ang salita lang natin, ay makikita natin at yun ay yung gang tawag sa visual na, yung may comics na lumalabas. Anong tawag nyo doon? Na pagka kayo nagawa ng animation, animation natin yung sinasabi mo, siguro doon may nanununtok sa'yo. Ikaw, kanina ka pa, ikaw talagang hindi ka na nagbago. Kung animation mo yun, may nanununtok sa'yo para maunawaan mo lamang kung anong ginagawa ng salita. Gawin mo nga may yung direct power, yung papakita natin dito. May nagsasalita. Pero wala namang sumusuntok sa iyo, wala namang nananakit sa iyo. Well, it is the power of your words. Doing it in the spiritual realm.
Sino dito na pagkatapos mong makausap ang isang tao, you feel good? Pagkausap kita, I feel good, kasi tuwing magsasalita siya, ang ganda na kanya sinasabi sa iyo at minement niya yon. Sino naman dito pag nakakausap mo, pag tuwing makakausap ko, ako'y natatakot, ako'y nalulungkot, ako'y nagwo-worry, ako'y nalilihit, ako'y parang... Anong gagawin mo? Iiwasan mo yun. Pag nakita mo, ay! Iiwasan mo yun. Bakit? Hindi mo maunawaan, hindi mo rin may paliwanag kung bakit ganun. Iwas, mag-ingat, beware, be careful with our words. Hindi mo kailangang maging mangkukulam para makapanakit ang iyong salita. Ang mga salitang puno ng galit ng magulang sa anak ay kayang magdala ng sumpa sa anak. Bakit ganyan ang aking example? Bakit sa mga anak? Kasi bilang magulang, ikaw talaga'y may authority, may kapangyarihan sa iyong anak. Same thing with the people in authority. Kaya ano sabi sa inyo? Don't curse the king. Don't curse the ruler. Huwag kayong magsasalita ng anuman sa namumuno. Huwag kayong magsalita ng masakit lamang kay BBM. Bakit? Siyang namumuno. Ipag-pray siya. Noong eleksyon, okay lang. Nangangampanya kayo Pero may presidente na. Tapos na. Okay? Ipag-pray na ninyo kung sino namumuno. Huwag kayong magsasalita ng anuman against the mayor of the town. Bakit? Siyang namumuno sa atin. Ipag-pray nyo siya. Bakit? Kasi pag nagsalita yung mga iyan, may authority sa atin yan. May kapangyarihan to bless us. Are you there? Narito kasi mayor. Wala? Nasa likod naman pala. Nasa likod. Pag-pray ninyo yan, Huwag naman pagkaka-pray, may dalang sobre. Pinag-pray kita, Mayor. Okay. At sa church, nako, ito kasi self-serving kaya hindi ko masyadong kahirap sabihin. Pero sasabihin ko na, alangan namang hindi. Dito, ako ang may authority as your pastor. Iba pag nag-pray, yung may authority sa inyo. Nasa sa inyo na kung tatanggapin ninyo. Kung gusto nyo mapagpala, tanggapin ninyo. Bakit? Kasi may authority Pag ako'y nagkakasal, mga ninong, punta kayo dito, ipagpe-pray natin ang inyong magiging anak sa kasal. Bakit? Kasi binigyan kayo nila ng authority sa kanilang sarili, ginawa kayong pangalawang magulang, kaya ang prayer ninyo sa kanila may dating. Bigyan nyo lang naunawaan. Okay. Ang mga salita na puno ng galit ng isang in authority sa kanyang nasasakupan ay mabigat ang dala noon. Kaya mga parents, be careful sa pagsasalita sa inyong mga anak, ha? Be careful. Be careful with your words. Dahil alam kong ayaw ninyong saktan ng inyong anak, pero minsan, nawawala ng ingat. On the other hand, gayon din nagaganap pag nagsalita ng maganda sa iba. Kahit hindi nila naririnig, nagre-respond ang kanilang espiritu sa magandang sinasabi mo sa kanila, at pag nakita ka, hindi nila maipaliwanag kung bakit magaan ang loob nila sa iyo. Subukan mo, ipag-pray mo ng ipag-pray kahit sino. Deklarahan mo ng deklarahan ng maganda. Pag nagkita kayo niyan, anong gusto mong kainin? Bakit naman? Wala lang. Gusto lang kitang... Hindi niya maipaliwanag. Sino may gusto na? Aba, yun ang gagawin mo. Babaguhin mo salita mo. Declare ka ng declare ng magaganda. Are you there? Are you there? Alam ko na pag mahina sagot nyo, mahina rin ang tanong ko. Sino ang gusto ng pabor galing sa tao? Panginoon, anong nangyari sa mga ito? Anong almusal nyo kanina? Sino ang gusto ng pabor galing sa tao?
Mag-declare ka ng blessing sa kanila, rinig man nila o hindi. Remember, life and death is in the power of your tongue. Bakit ang mga mapagmura, yan na naman, ay enjoy sa ginagawa nila? Pastor, ba't mo naman nasabing enjoy na enjoy? Ay walang tigil tsaka walang humpay. Ay di nag-i-enjoy. Dahil kung hindi ka enjoy, titigil ka Are you there? So kung ano mang patuloy mong ginagawa ngayon, nag-i-enjoy ka. Bakit ang mga mapagmura ay enjoy sa ginagawa? Because they are feeling the power of death when they do it. Alam mo yung kapangyarihan? Kahit yan ay life, kahit yan ay death, kapangyarihan pa rin At nararamdaman nila yung kapangyarihan yon. Yung kapangyarihan yon could be galing sa kaluluwa, ang tawag is soulish power. Or, at worst, it could be a demonic power. Kaya makikita mo, itong mga mapagmura, meron itong Jezebel spirit. Gusto nitong mag-dominate. Gusto nitong mangontrol. At nagagawa niya yon sa pagmumura. Nagre-release siya ng fear at intimidation. At minsan, anger sa minumura. Because power yan. Kaya ang mapagmura ay kasama sa listahan ng mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. 1 Corinthians 6 verses 9 and 10. Ito po yung malimit kong mabasa sa mga nagdaang mga sermon ko. Ito yung listahan. Ito yung top 10. Hindi ba nyo nalalaman na ang masasamang tao hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid. Okay, ito ay hindi multiple choice Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mapangalunya, mga binabae, mga nakikiapit sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, mga manggagantyo. Lambot na ako, nagpapasalamat ako O mga manggagantyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, ilan ang natsikan ninyo doon sa mga sinabi? Lahat lahat siya. Aba, ayos-ayusin, may panahon pa. Magaling at nakakarinig tayo nito, Bakit? Hindi to talaga magmamana ng kaharian ng Diyos Ay ako po ako po born again. Abay, tingnan naman, kung nabunga ka ng ganari. Dahil pag ganari ang bunga apa naman. Alam ganin nyo na merong verse sa Bible, naisip ko lang yan. Yan nagsasabi na pag akyat natin sa langit, ay nandoon yung mga nag-akay sa inyo, na nakatingin tuwan-tuwa. Tuwang-tuwa sila. Hayaan naman ninyo na yung mga nag-akay sa inyo tuwang-tuwa. Bakit? Ay nakalusot ka. Aba naman Ulitin natin. Huwag na ho. Alam na ho. Panahon ng magsisi. Kung may tendency magmura, hindi ito galing sa Holy Spirit. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, ang ilalabas ng Holy Spirit sa iyo ay kapangyarihang galing sa Kanya at hindi kasama ang pagmumura doon, kundi Galatians 5:22 and 23, but the Holy Spirit produces the kind of fruit in our lives. Love. Tsikan kung yan ay nalabas. Joy. Peace. Ito ang pinakakalaban ng pagmumura Patience. Kaya kami sa nagmumura, wala kang pasensya.
Kaya itong patience, ito ay bunga ng banal na espiritong tinanggap mo. Kaya kailangang lumalabas ito. Are you there? Are you there? Kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness. Kasarap ka naman pag ang kausap mo yung gentle, ano? Ang mga Batanggenyo at Batanggenya naman sa gentle talaga. Hanggang ngayon may umuuna, mag-asawang lalaki. Inuunawa pa rin ang kanyang asawa. Sabi, siguro nga, pastor, dahil ang napangasawa ko'y Batanggenya. Huwag naman kayong maniwalang gano'n. Yun naman ay biruan lang, ano? Marami namang Batanggenyang at saka Batanggenyong gentle. Di ka? Parinig ka. And self-control. Kaya kung gusto mo nang magmura, ano kailangan lumabas? Self-control. Alam mo, merong dati ay napakamapagmura. Alam mo, lumalabas yan sa traffic eh. Di ba? Lumalabas yan sa traffic yung mga mapagmura. Gusto kasing, usually yung mga taong mapagmura, gusto niyang baguhin ang mundo. Dahil ang mundo ay mali, siya ay tama. Kaya nagmumura siya, bakit ka naman yung mga tricycle niyan, lagi na lamang bagal na may nasa unay, habang-haba na kami. Bagay hindi tumabit na kami makadiretso. Bakit ka naman yan kung mag-park? Ay ayaw tumabit-tabi. Bakit kayong mga Kaya nung siya'y dumating sa pinupuntahan, nagpa-check na ng BP. Check mga BP ko. Ay, bumiyahe, nagmura eh. Okay. Ba't ko ka sinabi, oh? Self-control. Self-control. Heto yon. Pag nalabas na, yung itong taong ito ang nag-testify na born again. Pero siya talaga yung mapagmura noon. Ay na-born again na. Siyempre, tinanggap na niya ang Panginoong Jesus. Nasa kanya na ang banal na espiritu. Siyempre, ang kanyang nature na bago na. Hindi na siya yung dati. Heto na naman. Meron na namang sa traffic na napuna. At kanyang tumigil siya. Binuksan niya ang bintana at sinabi, mura. Yun na lang sinabi, mura. Yun po'y totoo. Nagpatotoo siya pagkakatawa ko. Kasi pinigilan na lang niya kanya sarili yung nadola sinabi, mura. Panahon na para magbago tayo. Amen ba? So kapag kadiyan, sige, palakpakan mo ang Panginoong Jesus. Kaya kung may kilala kang mapagmura, yung link na ito i-forward mo 12 times. Chung, 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 chung. Oo. At kayo ay na-expect ko na pagka kayo gusto niyo yung magmura, alam na lang yung gagawin para madali at tapos na, mura. Tapos. Ang sarap pag-usapan ito sa life group. May minana tayo bilang anak ng Diyos. Eto na. Atin ang pag-uusapan kung paano natin naman ma-dedepensa ng ating sarili. Siyempre, hindi natin makokontrol yung mga nagsasalita ng negative. May minana tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang minana natin ay pangako ng Diyos sa atin. Isa sa mga pangako ito. Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment, you shall condemn. No weapon formed against you shall prosper. Nakakatuwa. Ako'y natutuwa. Minsan, hindi naman lagi, ako'y nagbabasa ng mga comments sa YouTube. Hello, mga online viewers. Nagbabasa ako sa YouTube. Kaganda ng sinasabi, Pastor, talaga namang hit-night sa puso ko. Pastor, talaga naman nangusap si Lord. Pastor, I am blessed. Tuntua naman ako. Amen, Pastor. Ganyan.
Abay, mayroong mga nalusot na pa ilan-ilan naman. Aba, ay basher, basher. At talaga namang, ano gare? At talaga namang kung magsalita, ganyan. Hindi ko na masabi sa inyo yung sinabi, Pero kung gusto ninyong malaman, isesend ko sa inyo yung... Okay. Alam ninyo, libu-libong comments na magaganda. Nung nabasa ko yun, parang na-erase yung sinabi ng iba. Yun ang dating ng negative words. Yun ang dating. Ba't ko sinabi yun? Ang pagsasalita ay hindi lamang salita, ha? Iyon ay pwede rin sa post. Pwede rin yun sa comments. Ingat din naman kayo. Lagi ninyong pinapatulan yung mga post ng iba. Ha? Bakit? Hindi man kayo inaano Ano? Doon kayo sa inyong wall mag-post. Huwag kayong sumagot doon sa iba. Trip nila yun Ano? At kayong mga nanonood sa online, thank you sa inyong mga comments. I appreciate it. At ikaw, I declare blessing to you. Okay. Tama na ang mga post ng mga sagutan sa mga walang papatol sa post ng iba. Trip nila yon. Okay? Gumawa ka ng iyong trip. Boracay, Palawan, bahala ka. Trip nila yon. At saka you have power in your hand. Ano yon? The power to delete. To block. To ban. Okay. No weapon formed against you shall prosper. Sino nag-i-enjoy sa inyong natututuhan ngayon? Okay. Pagsisihan ang mga pagkakataong may pinagtsismisan. Panginoon, patawad sa aking buong buhay. Simula nang ako ay nagkaroon, namulat. Hanggang ngayon, patawarin ninyo ang buo kong pagkatao. Okay, pagsisihan ng mga pagkakataong may pinagtsismisan, siniraan, pinintasan, hinusgahan. Gusto niyo magpatuloy pa? O may sinalitang masama laban kanino man, pagsisihan mo. Okay? Sige na, ngayon na. At ito ngayon ang iyong sasabihin, this is just an example. Pwede kang gumawa ng iyo na ganito ang pinakatot. Ito kasi ang pwede mo sabihin. Pinalalaya ko ang sino mang nasaktan ng aking mga salita at winawasak ko ang nagawa ng mga salitang iyon laban sa kanila sa ngalan ni Jesus. Kapag ganyan ka, it means nire-respeto mo ang salita mo. It means ikaw ay kandidato na ikaw ay i-promote, bigyan ng increase ni Lord ng anointing, ng power sa iyong salita, dahil ikaw ay good steward ng iyong dila. Good steward ka ng kapangyarihang ibinigay ni Lord sa iyo. And then, ang sunod, winawala ko ring bisa ang anumang negatibong sinalita laban sa akin, at winawasak ang anumang nasimulang gawa nito in Jesus' name. Okay. Pwede kayong gumawa ng inyong baka naman yan ay word for word, at winawala ko rin bisa, comma, ang anumang negatibo sa dalita, comma. I mean, this is just, itong ibig sabihin. So, you can do it in Jesus' name. Pagkatapos, dahil may sinalitaan ka ng hindi maganda, magdi-declare ka ng blessing sa Kanya. Pastor, dapat naman talaga yung sinabi ko na may totoo ganito na naman tayo Hindi naman ibig sabihin totoo, pwede mo sabihin. Ano?
Bigyan ko ng sample. Hindi naman ibig sabihin ako'y gwapo. Ay, may kalayaan kasabihin nyo. Minsan naman nakakaano rin nakaka-epekto rin Meron pa tayong another manna inheritance. Matindi ito. Genesis 12 verse 3. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. I will bless those who bless you. Okay. Bakit matindi ang manang ito? Matindi ang pangakong ito? Matindi ang inheritance na ito? Bakit? Kasi ito'y covenant ng Diyos kay Abraham. Ay ano ngayon? Okay. Itong covenant na ito ay dumaloy sa kanyang mga anak o sa kanyang lahi. Ay ano ngayon? Sino gaho iyan? Okay, si Abraham ay Hudyo. Ay ako naman hindi. Ako'y Pilipino. Okay. Simula nung ikaw ay na-born again, tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ikaw ay napaduktong kay Abraham. Si Jesus ay nasa iyo, ang pangako ng Diyos kay Abraham, dumaloy sa iyo noong tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Amen ba? Ay ano ho ang dating niyan? Anong ibig sabihin? Okay. Maraming covenant, kasunduan sa Bible ay ginawa ng dalawang partido. Sila ay nagkasundo, itong gagawin ko at itong gagawin mo. Ang mga katulad ng covenant ay the covenant of marriage. Nangako yung isa na sila'y magsasama, nangako yung isa. It's a covenant, sinama nilang Panginoon. Yung covenant na yon, dalawa ang nagkasundo. Itong covenant na ito, iisa ang gumawa. Nakipagkasunduan ng Diyos kay Abraham, na Abraham, I will bless those who bless you and curse those who curse you. Meron pang mga pangakong sinabi, pero dito lang ako magko-concentrate. Ito ay unilateral. Ang Diyos ang nag-initiate. Ito'y unconditional. Ibig sabihin, miski wala kang gawin, wala kang hinihingi sa iyong balik na gawa, inubliga ng Diyos na gagawin niya ang pangakong ito sa iyo. Ganong katindi ang pangakong ito. I will bless those who bless you. Kaya yung mga magpapala sa iyo, pagpapalain ng Diyos. I will bless those who bless you. Bakit? Pangako kay Abraham, pati ikaw ay nadamay kasi tinanggap mong Panginoong Jesus at iking nakaduktong sa pangako. At itong matindi, I will curse those who curse you. Susumpain ko ang sumusumpa sa iyo. Sasaktan ko ang nananakit sa iyo. Nakakapangilabot. Napakaganda ng katatayuan ng mga magpapala sa anak ng Diyos. Pero napakadelikado ng katatayuan ng sino mang manunumpa sa anak ng Diyos kasi susumpain din sila ng Diyos. Talaga nangyayari yan? Oo. Pero may sasabihin ako sa iyo, siguraduhin mo lang. Kung gusto pong mangyari ang pangakong ito sa iyo, siguraduhin mo lang na hindi ka magbubukas ng pintuan para makapasok ang sumpa. Kasi tatalbog lang ang sumpa sa iyo I will bless those who bless you and curse those who curse you. Pero may kondisyon. Kailangan sarado ang pintuan mo para hindi makapasok ang sumpang yon. Ano pong pintuan? Tulad ng sama ng loob. Maaari ka naman kinabubuhay ng may sama ng loob. Alam mo, naunawaan ko yung may sama sa labas Nagtanim ka ng sama sa labas. Naunawaan ko yun Pero bakit ka magtatanim ng sama sa loob? Mahirap yun. Open door yun. Katulad ng hindi pagpapatawad. Yan ay mga bukas na pintuan. Ay lulusot ang sumpa, kapatid. May sinabi sa Lord no weapon formed against me shall prosper. Ay oo nga. Kung hindi bukas ang pinto mo, saraduhan mo. Are you there? Maaaring may mararamdaman kang kakaiba sa espiritu mo kasi may spiritual warfare na nangyayari. Halimbawa, may sumusumpa sa iyo. Pag sinabi ko sumusumpa, hindi naman yung laging witch na hindi man gano'n. Parang napatawa kayo dun sa
could be lang may nagsasalita ng masasakit na salita sa'yo. Ano? Maaaring may maramdaman kang kakaiba kasi may spiritual warfare. Pero dahil no weapon formed against you, ito'y babalik lang sa taong pinanggalingan nito. Kawawa siya. Now, dahil alam mo na ito, hindi ka masaya na may mangyayaring hindi maganda sa kanila. Kaya, dideklarahan mo ng pagpapala kahit ang mga taong umuusig, nananakit, nagpe-persecute sa iyo. Amen ba? Bakit ito gayon? Ay sadyang ganyan ang buhay ng Kristiyano. Sadyang ganyan ang lifestyle ng Kristiyano. Napatawa si Pastor BJ nung kami na biyahe, ay na-traffic, nahaba na kami. Alam mo kung bakit? May isang tricycle na nag-park sa kalahati ng daan at kalahati noong basta nasakop niya ang daanan, hindi kami yung may nauna sa amin, dump truck, may nauna, hindi kami makalusot. At heto na naman, ang pastor ninyo. Yung lang, ang tricycle na yun na nagpa-traffic yun lang, ay naman na itong mga... At naisip ko, ako nga pala Kristiyano, I declare blessing sa kanya. I declare blessing. At napatawa si Pastor BJ. Sabi kay Pastor BJ, ay gayon talagang Kristiyano. Tanggapin na natin na tayo gayon. Yun ang lifestyle natin. Na kahit gusto mo nang husgahan yung tricycle driver, Lord, pagpalain mo siya. Lord, I pray, ingatan mo siyang pagbabiyahe, kumita ng marami. At Lord, huwag mo siyang paparkin doon. Deklarahan mo. Bakit? Alam mo, salita mo may dating Kaya iniingatan mo. At sabi ni Lord, wow, itong anak kong ito, mapapagkatiwalaan ng kapangyarihan. I-increase ko pa ang kapangyarihan ng kanyang dila. Dahil alam mo na ito, hindi ka na masaya na may mangyaring hindi maganda sa kanila kasi I will curse those who curse you. Kaya dideklara mo sila ng pagpapala. Dalawa ang kapangyarihang pwedeng lumabas sa dila. Dalawa ha? Life or death. At piliin mong life ang lalabas doon. Bakit sinalitaan ko ng masama ang pastor namin? Wala namang nangyaring masama sa akin. Ito ang reason. Kasi pinag-pray ka ng pastor mo. At dineklarahan ka ng blessing. Kaya mahalaga yung sa pahuli. O kayong aalis ha. Tatapusin ninyo yung, at iniiwan ko sa inyo ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang matamis na pagsama ng Banal na Espiritu. Hintayin ninyo yun ha. Huwag dalas-dalas ng pagkain sa ng paglabas. Bakit? Kasi nagdideklara ng pagpapala si pastor. No. Pero wag mo nang dalhin ang sarili mo sa katatayuan ngayon. Paano kung ang sinalitaan mo ay hindi kay pag-pray? Piliin mo nang magsalita ng buhay lagi. Kahit pa sa palagay mo, ikaw ay nalamangan, naisahan, kung ano man. Piliin mong magsalita ng buhay. Isipin mo ang ginawa ni Jesus noong siya'y nakapako sa krus. Habang siya ay nakapako, nakataas, at talaga namang pinagtatawanan, minamaliit, tinuhusgahan, nilalait ang mga tao, pinag-pray niya ang lahat ng mga taong galit sa kanya. Lord, forgive them for they know not what they do. Hindi lang pinatawad ni Jesus, kundi hinihingi pa rin ni Jesus ang pagpapatawad ng Ama sa mga taong nananakit sa kanya. Anong ginagawa ni Jesus? Pinagtatanggol pa niya. Kaya kung may nananakit sa iyo, sa halip na iyong balkan, ipagtanggol mo, Panginoon. Huwag mo naman itong sila. Don't charge this sin against them. I lift them up to you. Ma-born again sila. Maligtas sila ang buo nilang pamilya. Makilala ka. Are you there? Bakit ganon? Ganon ang buhay ng Kristiyano. Nababago ang lifestyle natin. Amen ba? Nababago ang ating vocabulary, nababago ang ating salita. Pastor, kahirap mag-declare ng blessing sa kanila. Sinasaktan nila ako, tapos nanaisin ko pang pagpalain sila. Okay. Ito kasi ang uri ng pag-ibig ng Diyos. Ang tawag dito, agape or agapao. Ito is the unconditional love of God. This is the highest kind of love.
This is God's kind of love. Alam natin how to live like Jesus. Alam natin how to love like Jesus. At least alam natin kung ano ang ating target. Alam natin kung sino ang ating gagayahin. Nagbigay, ang sabi ng, may nagtanong kay Jesus, gusto po naming makita ang Ama, ang Diyos Ama. Ang sabi ni Jesus, pag nakita na ninyo ako, nakita na ninyo ang Diyos. So, alam natin kung paano magmahal si Jesus. May modelo tayo, may target tayo, may gagayahin tayo. Ganong magmahal ang Diyos. Kung sasabihin mong mahirap, kaya nga ibinigay sa atin ang banal na Espiritu para ma-empower tayo na magawa iyon. Okay? Okay? Paano ko may ingatan ang salita ko? Yan na, tayo matatapos na dito. At least nasa how na tayo. Sinong gustong makaalam kung paano maingatan ang kanyang dila? Upon knowing ang tindi ng nagagawa ng dila, siyempre gusto nating magkaroon ng knowledge kung paano ito maingatan. Listen, napakahirap kung babantayan mo lang ito. Lalo na't ikaw ang tipong imik ng imik. May kilala ba kayong ganon? Yung pagkausap ninyo ay siya lang ang naimik? Okay. Ako po, pastor. Ako yon. Laging ang dila mo ay makakaimik ng salitang pagsisisihan mo. Napakahirap bantayan ng dila. Ito ang sabi ni Jaime. James 3:7. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. Okay. Lahat na daw ng hayop ay na-tame. James 3:8. But no human being can tame the tongue. It is restless evil, full of deadly poison. Wow! Napaamo ang leon. Napaamo ang tigre. Ang dila. Wala pa rin nakakaamo hanggang ngayon. Wala pa rin nakaka-tame. Yan daw restless evil. Full of deadly poison. James 3 verse 9. With the tongue we praise the Lord and Father. And with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Isipin din natin ang bawat tao nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Pinupuri natin ang Diyos, minumura natin ang kawangis ng Diyos. Kaya sabi ni Jaime, no human being can tame the tongue. Kaya wag na nating ingatan, wag mo nang bantayan ang dila mo, hindi mo kaya. Siguro, kaya mo yan ng mga ilang oras, mamaya, ano na naman yan. Huwag mo nang kontrolin ang dila mo. Wala daw nakakontrol dyan. Sa halip, bigyan mo ng pansin ay ang pinagbubuhatan ng sinasabi ng dila mo. Lucas 6:45. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Ang mabuting tao inilalabas lamang kung ano ang mabubuting bagay na naipon sa kanyang puso. Ang masamang tao inilalabas lamang kung ano ang masamang bagay na naipon sa kanyang puso. Dahil ang dilay nagsasalita lamang kung anong pumupuno sa puso. So, wag dila ang bantayan ay ang puso. Kung anong pumupuno sa puso, ay yun ang ating sasalitain. Kaya pag may nakausap kang tao na puro ang lumalabas ay basura sa bibig, ay di alam mo na kung ano ang laman ng puso. Sakit ano? At alam mo na rin kapag ang iyong kausap ay puros encouragement, pulos
magagandang sinasabi, alam mo rin kung ano ang laman ng puso. Katindi ng Bible. Talagang expose tayo. Kaya kung gusto mong makilala ang Diyos at makilala ang sarili mo, basahin mo ang Bible. Madaling malaman kung anong tinatago ng isang tao. I-trigger mo lang yan. Lalabas ang laman ng puso niyan. Pag yan ay may tampo, may hinanakit, may yamot, may galit sa sino man, napakadali niya magsalita ng hindi maganda. Parang ganito, nag-uusap kayo, ayos, gusto mong i-trigger, gusto mong malaman kung siya'y naapektuhan ng isang tao, sasabihin mo lang, alam mo si yung taong iyon napakabait ka. Ay di sinabi mo yung ngalan. Ay heto, siya pala'y meron doong inis, yamot, tampo, galit. Yan ay patas ng patas, Iba't iba ang ating At itong sasabihin niya, bakit? Kasi, yan na-trigger na. Napakadaling malaman kung ano ang laman ng puso, i-trigger mo lang. Bigyan mo lang ng keyword. Yung keyword na yon, yun ang maglalabas, magbubukas ng pintuan, at lalabas na kung anong laman ng puso. At gustuhin man niyang magsabi ng maganda, napakahirap. Ma-effort magsalita kung ang sasabihin mo ay hindi galing sa puso. Halimbawa, may taong nanakit sa'yo. And then, narinig mong preaching na ito. At sabi ko, dapat pala magsalita ako ng maganda doon. Alam mo, para mo magawa yon, kailangan deliberate. Kailangan conscious. Kailangan may effort. Yung taong yon, yung nanakit sa akin, ang napakatindi. Yung taong yon, yun ay mabuting tao. Ay talagang pinagpapawisan ko. Bago mo masabi. Bakit? Sa hirap sabihin. Bakit? Hindi na laman ng puso Okay? So, ang ating aayusin ay ang laman ng puso. Psalms 37 verse 4. Bigyan kayo ng sample. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Madaling malaman kung saan nagde-delight ang isang tao. Pakinggan mo lang ang kanyang sinasabi. Malalaman mo na kung siya'y maligaya kay Lord o hindi. Bakit? Maaari pa namang isang oras tayo nag-uusap, hindi lumalabas si Lord sa bibig mo. Alam mo, malalaman ko kung mahal mo asawa mo Pag nag-usap tayo ng 30 minutes, kailangan lumabas ang pangalan ng asawa mo. Sabi nung asawa, napapangkit mo ka ako. Sabi nung asawa, hindi ako'y naka-attend ngayon. Madaling malaman, kasi yan ang pumupuno sa puso. Kaya delight yourself in the Lord. How will I know that you're delighting? Lumalabas, kasi umaapaw sa puso. Pero kapag lagi na lamang ang lalabas diyan kung ano-ano, ay alam na alam ang pumupuno. Ayos ka kayo? Tinatamaan ka kayo? Yun ang intention So, alam nyo, pag kayo pupunta dito sa church, o kayo mag-o-open sa online, manalangin muna kayo, Lord, patamaan mo ako. Wag yung, bakit ka laging ako yata ang pinapatamaan? Samantalang dapat yun nga ang hingin mo, Lord, patamaan mo naman ako. Hindi mo ba nalalaman, pag tinatamaan ka, mahal ka? Ibig sabihin, si Lord interesado sa detalye ng buhay mo. Kaya pag nagpunta ka dito, bakit parang kilala ako ni Pastor? Bakit parang lahat sa akin sinasabi yung? May magpasalamat ka, itinext sa akin ng asawa mo Okay, Ephesians 4:26. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on the cause of your anger. Paano po yun? Yun ko pa rin iniisip Paano kang magagalit na hindi nagkakasala? Parang kang kahirap. Be angry and do not sin. Ito pala yun. Ikaw pala ay pwede lang magalit na hindi nagkakasala kung
hindi mo ito ilalabas sa iyong salita. Huwag mong i-release ang galit sa salita at hindi ka nadala ng galit mo na magkasala. Dahil ang masama ay hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas. Diba? Nung sila'y nag-uusap kung ano ang pagkain dapat kainin, ano ang sabi? Hindi ang masama ang pumapasok, ang lumalabas sa puso, yun ang masama. So, sa anger mo, halimbawa ikay galit, at hindi ka nag-release ng salita, hindi ka nagkasala. Are you there? Pero napakahirap nito. Kaya mo lang gawin yan kung ikaw ay guarded, conscious, deliberate. So, ang mas mainam ay alisin ang cause ng anger sa puso. Kung gusto mo talagang hindi ka magkasala, ikay galit, ayaw mo magkasala, iisa lang talagang paraan, alisin mo yung galit sa puso. And there is only one way to do that. Pag ikaw ay galit, talk it over. Ay, alam mo, kanina ako'y na-offend ganyan. Gayon siya, hindi ko alam, sorry. And then, nasettle na. Ay, paano ho kung hindi naman nakipag-settle sa akin? Ay siya, wala kang magagawa kundi mag-forgive. Bakit? Kasi ginagamot mo ang puso mo. Dahil kapag hindi mo ginamot yan, lalabas diyan ng galit. Mamaya magkakasala ka. In closing, huwag bantayan ang dila, bantayan ang puso. Yun lang ang paraan. Papasukin ang salita ng Diyos sa puso. John 6:63, the words that I speak to you are spirit and they are life. Punuin ng salita ang puso mo. Para kapag ang dila ay kumuha ng sasabihin sa puso, ay pulo salita ang laman nito. Kapag gusto mong matakot, anong sasabihin mo? Greater is He that is in me. Pag ikay nadi-discourage, anong sasabihin mo? I can do all things through Christ who strengthens me. Pag ikay nagdududa, if God has given Jesus, then ano pang hindi niya may ibigay? Ask that your joy may be full. Kapag ikay nagwo-worry, isipin mo na lamang yung sabi ng Panginoon, kung ang mga ibon sa impapawid ay hindi naman sila nagtatanim, pero sila'y pinapakain at hindi sila nag-aalala, lalo na ikaw na may higit kay sa ibon. Punuin mo ng salita ang iyong puso upang pag nagsalita ikaw, salita ang lalabas doon. Are you there? Okay. Let's pray. Father God, I lift up to you your children. I pray, O Lord God, na sa words na narinig nila ngayon, ito po ay magta-transform sa amin. Maalala lagi namin na binigyan mo ng kapangyarihan ng aming dila at ito ay may kapangyarihang maglabas ng buhay o kamatayan. Biyayaan mo kami na piliin lagi namin nang lalabas dito ay buhay. Biyayaan mo kami, Panginoon. Salamat po, Lord God. This I pray in Jesus' name. Amen.